Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Meron tayong video dito. Ito'y throwback video ni Kibuloy nang sinabi niya ang pinaka-blasphemous na claim na siya daw ang may-ari ng sanlibutan. He is the owner of the world, the owner of the earth. Kaya ito, nag-react ang isang Amerikanong sikat na pari ito, isang exorcist, katolikong pari. Kaya atin pakinggan ang kanyang reaksyon tungkol sa claim sa sinabi na ito ni Kibuloy na napakabastos. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Well, Ayan. Kayo mga card lover, atin muna to bigyan ng kunting reaksyon. Kaya nyo bang lunukin yung sinabi niya? Yung mga yung mga followers niya sa Kojik ay palakpak ng palakpak eh. Hindi ba nila naisip na ang may-ari ng sanlibutan ay ang gumawa nito, ang Panginoon, hindi tao. Hindi tao na katulad ni Kibuloy na nanghihingi ng pera sa kanyang mga workers. At eto, react kaagad ang ating amigong pare, exorcist. Sikat ito sa Amerika, atin pakinggan ang kanyang reaksyon dito. And Father Chad, what is your opinion on this person? His name is Apollo Kibuloy, the leader of a controversial cult in the Philippines who claims to own the world. How should Catholics view such claim? So I will show you his clip. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. Teka, balikan natin yung sinabi niya na the ownership of the world belong to Satan. Ito, balikan natin to. His ownership of the world is over. Ayan o. Ang may-ari daw ng world ay si Lucifer, Satan. Naku, maling-mali. Yun pala ang Diyos niya, di ba? Ang may-ari ng sanlibutan ay ang Almighty God the Father. Balikan nga natin para makasigurado tayo. Ito. His ownership of the world is over. Ayan, klarong-klaro yan ha. Na ang may-ari daw ng sanlibutan ay si Satan Lucifer. Isa pa nga. Clip. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. Ayan, klarong-klaro yan ha. At kung kayo yung mga membro ni Kibuloy, pakinggan nyo muli, panoorin ang bidyong ito. Ito talaga yung sinabi niya na ang may-ari ng sanlibutan ay si Lucifer or Satan. At tapos na daw ang panahon ni Satan at Lucifer at siya na ang may-ari ngayon ng sanlibutan kasama na ang universe. Maniniwala ba kayo diyan? Nako, tamaan ka sana ng kidlat diyan. I am now the owner of the world. well, is he speaking on behalf of God, or is he acting like he's God, or what exactly? He What is is the Son of God. He is claimed that he is the Son of Son God. of a bitch. Yeah, obviously this is. First of all, the demons have even said to me that their time is short. Not that it's over, but that it's short. That their influence in the level, and you can kind of see this because they're almost, we would say in English, frenetic. They're like in a hastened pace, doing stuff that's just over the top and, that they would normally not do. And so they're really moving along, and so they know their time is short. And they've said this to other exorcists that their time is short. Ayan. Ang sinabi daw sa Biblia, ayon sa paring ito, na Satan's Lucifer time is short, hindi over, hindi natapos. Hindi pa tapos. Kasi nga, bakbakan pa rin ng Panginoon at mga Satanas eh. Kaya hindi pa tapos. Short nga lang si Satanas. Short siya kasi palagi siyang talo sa ating Panginoon. Kasi ang dalawang puwersa na yan, kanang kamay yan eh, si Satanas ng Diyos eh. Kaya gusto talaga ni Satanas na madaig niya ang Diyos. Ngayon itong si Kibuloy, kung may Diyos siya, yun pala ay si Satanas Lucifer. Sabi niya, Satan's Lucifer time, the owner of the world, is over. Tapos sabi niya, I am now the owner of the world.
and the earth. Naku, grabe nag-claim yan. Ito pala ay ano ng demonyo. Itong si Kibuloy, ang kanyang Diyos pala ay, tandaan nyo, si Lucifer, Satan, yun ang kanyang Diyos. At over na daw. Naku, dahil sa kadaldalan, sabi nga, mahuhuli ang isda sa kanyang bunganga. Kasi ang daldal ng daldal eh. Kaya yan, nahuli siya ng kanyang sikreto na ang kanyang palang Diyos ay si Satan, Lucifer. However, that doesn't mean so in a particular situation like that with this particular gentleman, there's only one Son of God, and he's ultimately the king to whom which we have to submit, and the only owner ultimately of the world is our Lord. Now, I do say to Our Lady once in a while, because she's the Queen of heaven and earth, she does kind of have ownership of it in the sense that if she asks for something, God will just give it to her. He never denies her anything, so she can just have whatever she wants. So in that sense, she kind of owns it. But ultimately, it's God owns it, and God alone owns it. Ayan. God alone owns it. Kahit nga si Jesucristo, hindi sinabi niya na siya yung may-ari ng mundo eh. Alam ni Kristo na ang may-ari ng mundo ay ang kanyang Ama, ang God the Father. At kahit nga si Virgin Mary, na ina ng Panginoong Jesucristo, ay hindi rin nagsabi na sa kanila yung sanlibutan. Only in the Philippines, si Kibuloy lang ang nagsabi niyan. Pero, na ano yung dila niya kanina eh, nadulas eh. Sabi niya ay Satan's Lucifer, the owner of the world. The time is over. At siya na yung papalit. Siya na yung ngayon ang may-ari ng sanlibutan. Binigay na yata ng Satanas sa kanya eh. Kaya yan, ang kanyang sanlibutan ngayon ay ang bilangguan at masimasin na yung malamig na rihas. At kung hindi man siya dito masintensyahan sa Pilipinas dahil marami siyang kaibigan, doon sa Amerika ay walang sasantuhin doon, di ba? Ang judiciary system doon ay hindi katulad dito na pira-pera. Doon ay siguradong ang pangalan nito, sabi niya, ang pangalan ng Diyos ay ang pangalan niya. At ang pangalan niya ay hiniram daw ng Diyos. At ang pangalan ng Diyos ay ibinigay sa kanya. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Kibuloy, Kibulok, Abuloy. Ayan yung pangalan niya. Kibulok sa bilangguan, Abuloy wala na. Kibuloy, Abuloy, Kibulok. Yan ang magandang pangalan niya ngayon. Okay, balik tayo sa video. And this is, Christ himself said that there would be people in the end times, not that I think we're right at the end, I think we're coming up to the chastisement, but in the end times there would be people claiming that they were the Messiah and things like that. And so in situations like that, I just tell people the best thing to do is just to ignore them. So how Catholics can discern a false prophet? Well, there's a whole series of principles. One of them is what they say in congruity for what the church has always taught. So that's one of the primary things. So if they start saying things that are contrary to, like if there's one supposed apparition where the person who had the apparition claimed that she was going to be higher than the Blessed Virgin Mary in heaven. Well, you automatically know that's just not true. Ayan, tama. Ang mga tao daw, itong mga false prophet ngayon na nagsilabasan na, katulad ni Pastor, may hawak na, magshot na Yan yung kanyang ngayon, bilangguan, kaharian niya. Yan yung kanyang kingdom in the jail. Ayon sa ating amigong pare ay marami daw talaga ang false prophet ngayon, katulad ni Kibuloy. At kung makarinig daw tayo ng mga nag-claim na sila yung anak ng Diyos, sila yung Diyos, at contrary sa ating iniisip, ibig sabihin mali yan. At ignore, huwag maniwala. Kasi mabudol-budol pa kayo kapag magipag-usap kayo diyan. Iwanan nyo na ang mga taong nagsasalita ng matamis na mga ganyan na katulad ni Kibuloy. Alright, so comment nyo na lang sa ating comment section ang inyong saloobin. Talaga bang may-ari ng mundo at may-ari ng daigdig si Pastor Kibuloy? At sa mga taga-KOGC ay comment nyo rin kung talagang may-ari siya ng sanlibutan. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na God bless the Philippines. God bless the beautiful people.